mamayang gabi mga kalapatids, ibabasket na natin yung ating alagang natira para sa Piplap Matnog Sorsogon dito sa kasalukuyang nagaganap na South Race. Simula nung umuwi yung ating alaga nung Lunes mula sa Legazpi Albay, wala tayong ibinigay sa kanya na major exercise. Yung mga nakaraang araw lang, pinalow fly natin siya, pero nakakatatlong ikot lang siya, nagdadapo na siya mga kalapatids. Pinassume ko mga kalapatids na baka hindi pa totally recovered yung ating ibon, dahil susumahin ko yung oras simula nung inirelease yung ating ibon hanggang sa nakauwi siya ng kinabukasan ng hapon, mahaba-habang liparan yung nagawa niya, baka talagang na-drain at namamaga yung kanyang mga muscles. Kaya minabuti ko na lang na wag pilitin. Pero kahapon ng hapon mga kalapatid, sinawakan ko yung ating ibon at medyo may katawan na siya, medyo mabigat na rin. Kaya kailangan na natin siyang i-workout mga kalapatids para hindi siya tuluyang bumigat. At the same time para ma-warm up na rin yung ating alaga sa linggo, sa liparan na magaganap. Dito tayo sa flyer slot mga kalapatids. Ayan, tignan nyo, sabi ko na nga ba, nagkagustuhan na mga kalapatids, meron ng bagong boyfriend ito ating ibon. Ayan, yung boyfriend niya, yung anak ni Angel na ating 6 overall champion. Nilipat ko yung kak na yan kasi siga masyado yan karibal ni Naruto. Niligay natin yan dun sa may bakanting breeder's cage. Kaya lang, napansin ko, nagtatawagan sila. So, dahil malakas mamara ako, napaibig niya itong ating ibon. Kaya, ayan, mukhang pares na sila mga kalapatids. Halos isang linggo lang mga kalapatids, meron ng ibang bagong boyfriend itong ating ibon na to. Pero pabor sa atin yan dahil meron siyang motivation para umuwi dahil meron siyang bagong pares. Pagka pinalow fly natin yan, sa malamang dahil nagliligawan, wala, hindi lilipad yan, ilang ikot lang yan. So ang gagawin natin, ipo-force fly natin yan sa pamamagitan ng pagsi-self toss. Medyo malapit lang mga kalapatids, ang layunin lang natin ay hindi i-drain, hindi siya pagurin dahil mamaya basketing. Ang pinaka-purpose lang natin ay ikampay niya yung kanyang panghapakpak, ma-stretching siya, bumalik siya dun sa rhythm ng lilipad sa karera. So samahan niyo ako sa episode na ito mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo, pindutin nyo na subscribe button at ang notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Bago ko sila istorbohin dyan, tatanggalin ko muna yung harang dito sa ating trapdoor para pagka inirelease natin yung ating ibon ay meron siyang papasukan kasi mauuna sa atin yan mga kalapatids. Re-ready ko rin yung tubig para kung sakasakaling umuwi, nauuhaw, meron siyang iinumin. Kailangan na matiyak natin mga kalapatids na well hydrated yung ating ibon na ito para maiwasan yung pagtukod-tukod niya sa oras ng liparan para lang uminom. Baka mamaya madali siya dun sa palayan, madali siya ng predator at makainom siya ng hindi magandang tubig. Maraming pwedeng mangyari sa kanya, kaya mas siguro natin na marami siyang iinumin sa araw na ito. Sa umaga hanggang mamayang hapon, plain water lang tayo mga kalapatids para makarami. Alam nyo naman kasi pagka may lasa yung tubig, hesitant or medyo hindi gusto ng ating mga ibon na uminom. Maliban na lang kung talagang nauuhaw sila at no choice na sila. Pero since gusto nating maraming tubig ang inumin niya bago natin siya isampa, para na sa ganun meron siyang tubig sa katawan para sa matinding liparan. Ayan, plain water tayo sa maghapong ito. Tara, kunin ko na to mga kalapatids dahil nakaredy na yung ating bagong training box. Bibinyagan natin to mga kalapatids. Ayan, o diba, wala pang kadumi-dumi. So lalagay na natin dyan yung ating alaga. Tara, hindi na natin patagalin dahil anong oras na rin, 6:49 ng umaga, magta-traffic na mamaya. Mga kalapatids, no animals were harmed during the filming of this video. Wala pang laman yung butchi nito. Mamaya na natin ito pakakainin kapag umuwi siya. Tara, lagay na natin siya dito. Ayan binilihan kita ng bagong training box mo Spoiled na spoiled ka Kailangan umuwi ka sa linggo Samantala silipin nga natin yung pares niya, nagugurmentado. Ayan, nambugbog na lang. Kasi yung bago niyang jowa inuha natin. Inituloy ng ulo. So tara mga kalapatids, alis na tayo para makarami tayo ng gagawin. Kita tayo doon sa release area. Update tayo mga kalapatids. 7:25 ng umaga, nandito na tayo sa area mga kalapatids. Re-release na natin itong ating ibon. Ito yung napili nating area. Medyo malapit lang to sa atin dahil hindi natin kailangan lumayo. Marami pa tayong gagawin. So pagpag lang natin yung ating ibon, nakapagpahinga na tong ibon natin kahit papano. So pakawalan na natin to para makabalik na rin tayo. Ayan. Yahoo!
mabigat yung ibon natin mga kalapatid. Kasi nga walang exercise. Tagal walang exercise. Kaya parang mabigat. So tara, uwi na tayo. Kita na lang tayo sa ating flyer slope. 75 years later. Napaka-traffic mga kalapatids. Pagka ganitong umaga, eto na, as usual, mauuna sa atin yung ating ibon. Mamaya-maya na tayo magpapakain mga bandang alas 10:30 o hanggang alas 11 para sigurado nga medyo gutom na itong ating mga alaga at talagang ikukonsumo nila yung ibibigay natin sa kanila, lalo na itong ating ibon na ito na yun ang ating pinakapabaon sa kanya. Nagkakaigihan sila, o, diba? Ay, nga pala, magpapaligo pala tayo ngayon mga kalapatids dahil basketing day. So sisingit natin yan, gagawin natin ng mas maaga yan para tiyak na matutuyo yung ating ibon. Tingnan nyo, medyo maulap at medyo maambon pagka minsan, pero may araw naman, kaya siguro gagawin nating maaga yung pagpapaligo sa kanila. Bago tayo magpaligo, eto, papatuka muna tayo sa ating mga alaga. Hahatiin natin sa dalawa yung rasyon mga kalapatids. Konti lang yung ating papatuka ngayon, mamaya tayong hapon babawi, ipo-full course natin. Parang sa ganoon, 2 beses silang iinom dito sa ating tubigan at masiguro natin na merong tubig yung kanilang pangangatawan. So tara, patuka na tayo. Yan. Siya yung pinaka nasa dulo mga kalapatids. Konti lang muna yung nilagay natin para talagang uubusin nila at hindi sila magpipili. Lakas kumain ng isang barako, tanggalin muna natin yan mga kalapatids. Nauubusan si Erit. Iniwan nila yung barley, tinira nila yung barley, pero uubusin din nila yan. Ayan. Nagbabarley na si Erit. Kasi kung dadamihan natin ng isang bagsak yan, pipiliin lang nila yung mga gusto nila, hindi nila kakainin yung ibang mga buto. Sa ganyang pamamaraan mga kalapatids na kanubi, masisiguro natin na kinukonsumo ng ating mga alaga yung mga patuka na ibinibigay natin sa kanila. Si Eric, sige, paubos muna natin yan bago tayo maglagay uli. Pansamantala, nilipat ko muna dito yung barako kasi malakas siyang kumain masyado. Naaagawan niya yung mga ibon doon, lalo na yung ating ibon na si Eric na panlipad. Diyan ka muna ha, masyado ka nang malakas sa mundo ng mga tao. Pabalik tayo dito mga kalapatids. Eto, pangalawang lapag sa ating mga alaga. Pipito ulit tayo. Mimili yung ating ibon, pero ubusin din nila yan pagka wala na silang matutuka. Okay, dukwang na dukwang yung ulo nya. Barley na yung tinitira niya, wala na siyang ibang matuka.